Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay meron tayong hihimayin na mga video. Kung makikita nyo sa ating screen, nandyan po si Madam First Lady Lisa Marcos at ang SMNI Group. Nandyan po si Miss Malu Tiquia, isang political analyst strategist. Nakausap si Admar Vilando. Yan po ay sa SMNI. Hindi po natin alam kung guest si Miss Malu Tiquia dyan or sa part siya ng program na yan. Ganun pa man, titingnan natin yung mga bawat video. Tayo po magbigay ng reaksyon. Feel free to comment po sa inyong bawat reaksyon kung ano yung masasabi nyo. At himayin natin mabuti kung ano bang sa loobin ng bawat isa. Kung bakit nasabi ni Madam First Lady yung batchat ka sa akin kay VP Sara, pero ito po ipasilip lang ni Katunying. Isang teaser po sa YouTube channel ni Katunying. Tingnan po natin, play po muna natin yung, doon na po tayo sa part there, mahaba-haba po yung video na yan. Marami po silang napag-usapan dyan, kagaya ng sa issue rally, sa yung nahuling drugs, sa EDCA. Marami po yan, mahaba po yan. Pwede nyo po panoorin sa SMNI channel. Tingnan po natin yung sinabi ni Madam First Lady. Ano ba yung sinabi niyang teaser kay Katunying? Gusto kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bachat kayo sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect me. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Gusto kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bachat kayo sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Yan po yung teaser na nilabas ni Katunying sa channel niya. Puntahan naman po natin yung si Miss Malu Tiquia. Doon na po tayo sa part ng kung saan may sinabi si Miss Malu Tiquia. Si PRRD at China o si PBBM at ang US? Oy, alam mo, Admar, sige nga, humihingi siya ng explanation kay PRRD. Paka-explain yung 9 EDCA sites. Oh. Diba ang EDCA mag-e-enda ng April? Ayun. Explain. Ma'am, panghuling topic na lang natin, ma'am. Merong inilabas na teaser ang broadcaster na si Anthony Taberna tungkol sa kanyang exclusive interview dito kay First Lady Lisa Marcos. At mga nabanggit doon ni First Lady Lisa ay always kind to her. Ibig sabihin, ito yung pinatutungkalan niya dito si VP Sara. Bad shot yan sa akin. Tatawa talaga ako dito. Bad shot na yan sa akin. Kumbaga, disapprove na yan sa akin. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Kailangan ba na protection ba? Or, hindi ko alam. You run together, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, you will laugh. Pumunta ka. Ito yata yung sa rally ng mga ginawa namin dyan sa Liwasan. And, sabi niya pang 5, kinumpara pa kay Lenny Robredo. Even Lenny never did that. Ano ang nakikita mo? Though hindi pa natin nakikita buong konteksto talaga kasi hindi pa nirelease yata yung buong interview. Pero dito sa, ma'am, teaser na ito, ma'am, anong nakikita mo? Alam mo, Admar, hindi ko alam kung saan patungo itong teaser na to eh. Unang-una, very rare ang isang first lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion. Kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin po sa... Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko.
Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree, kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the vice president who was elected? And then sinabi niya, the president has been helping you. Again, ang tanong ko, seriously, pwede na mapatigil lahat, no? Tigil yan! Itigil yung confidential fund, itigil yung pagbanat dito, itigil yan. Pwedeng itigil Ba't inalaw nila si speaker? Tapos sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team. Wala na akong unit team, kaya sumira sa unit team. At sa lahat, yung renefer mo kay Lenny Robredo, hindi ko maintindihan bakit. I mean, is this prelude to 2025? That the Liberal Party will team up with this administration? Aba, isang dali lang. Nagkita tayo ng 2022, di ba sinusukan nila si BBM? So ngayon, magkasama na sila. So ang tanong ko doon, Madam First Lady, naalala nyo na nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Lenny, ha? Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ay, ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan freedom of expression, na yun yung rinarali ng SMNI at kay Pastor, doon siya nag-ano. Oo. So nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat para sa taong bayan tayo? Para sa taong bayan, wag po niyong kalimutan. Ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP Sara ay para sa taong bayan. Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin ko pabalik-baliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Para saan yung pananalitang yan? At bakit teaser? Why would you allow yourself to be used through a shorts na hindi alam ng taong bayan ano ba talaga ang pinagka-interview? Ano ba yung tinanong? Diba? So, sa tingin ko, kasi this models the issue hindi na talaga yan makikipagsundo kasi may declaration na na bad shot yan sa akin. For the First Lady to say that, alam mo, wala tayong First Lady nung panahon ni President Noynoy Aquino, wala tayong First Lady nung panahon ni PRRD, di ba? Noong nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay, merong mga advokasya, pero seriously, to get involved in politics, is this really the role of a First Lady? So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Ito na yon, this is it. Yan ba ay may blessing ng presidente? Diba? So nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng ganon. At pwedeng hindi i-splice ang interview na ganon. Kaya nga ang lahat nagsasabi, hintayin muna natin kung ano talaga yung sinabi. Ang balita ko hindi pa kaagad mailalabas yon. So bakit linabas? Bakit? In this day on an age of instant gratification and the sharing sa social media, bakit mo gustong ilabas yan ngayon? Mamalu, doon sa tanong mo kung may approval ba yan, may sa pagsang-ayon ba si presidente niyan, hindi ba siyang presidente? Ay, ako
Marami naniniwala pa rin ang presidente ay si BBM. Okay. Diba? Kasi meron kasi ako nababasa na parang siya na yung presidente. And take note, Well, exactly. Oh. When you allow that thing to happen, and I mean, it was released early morning today. Early morning. parang So all pinatotohanan. of us were shocked. Parang pinatotohanan lang yan na siya ay presidente. Yes. So, nakakalungkot kasi lahat yung haka-haka, abay ngayon talagang may pinal na. Ako na nag-render judgment kay BP. Nakakalungkot. Pero baka nakalimutan ni First Lady na mas malaki po ang nakuhang boto ni VP Sara. And at the same time, yung mga lugar na kulelat sila sa mahabang panahon. Ikaw yata yung nagsabi niya, ma'am. Sa matagal na panahon, kulelat kayo dyan every time na tumatakbo kayo. Yes, nananalo kayo ng pagkasenador. Pero yung mga lugar na yan, si VP Sara namamayagpag dyan, nadamay lang kayo. Pero itong pangatlo, ma'am, talaga ako na-struck. Will do everything. My husband will do everything to protect you. Parang, di ba, hindi yan nangyari, kaya nga nagkakaroon na ng ganito eh. Alam mo, hindi ako magugulat kung ituloy nila ang impeachment with that kind of a warning. Hindi ako magugulat na they will throw everything. Sabi ko nga, natapon na ang kitchen sink at lahat. Ngayon, ito buong building na kay BP. Anong ginawa ni BP sa pagkakamali? Hindi ba nila nare-realize or ayaw kong sabihin na ubob eh. Hindi ba nila nare-realize yung pagtanggap ng tao sa kanila, ang tinabuma. Tapos gumagawa pa ng ganito. Naalala ko kasi yung panahon ng ma'am, nung ang oposisyon, itong mga dilawan. Grabe yung paninira nila, grabe yung ginagawa na nila, gumastos na sila na kung ano-ano. Tapos at the end, talo pa rin sila. Olats pa rin sila. Nagsayang lang sila ng pera pero talo pa rin. Parang ganito rin yung nangyayari. Inuulit lang nila at parang hindi sila natuto sa magiging kinalalabasan or kalalabasan. Oo, agree ako dun, Admar, no? Parang hindi natuto, ayaw tanggapin. Ito yung analysis sa numero, ito yung analysis sa strategic communication. Kasi klarado naman sa lahat kung ano nangyari noong 2022. Ngayon, uulitin mo ba yan sa 2025 na magkasama ang administrasyon at ang Liberal Party? Hindi ba kiss of death ang Liberal Party? Tsaka yung galawan na yun, galawan yun last time, ma'am, dilawan. So, ibig sabihin, parang ganito ulit. So, patunay ba ito na talagang nag-unit team na kayo sa dilawan? Sa tingin ko ba sila na magkasama? At nakakalungkot yan kasi sila ang may poder, sila ang may pera, sila ang may organisasyon, pero tingnan natin kung ang bayan ay talagang pagod na at ayaw ito. Baka mangyari uli yung nangyari noong 2016 na ang taong bayan bumoto sa talagang gusto nila. Nako po, at baka ma-jobless na sila. Baka pa nga di aabot ng Admar, alam mo yung last 3 years, these are crucial years for any administration. You have to wrap the gift in a very nice, ribbon that tells to everyone na we've made it. Mahirap nagsimula pero we've made it, and to the next generation of leaders, ito ang pinapasa ko. Tsaka pero sa tingin ko yan, walang nangyayari eh. Tsaka baka nakalimutan din nila, ma'am, na umupo si dating Pangulong Duterte, mataas yung kanyang rating. Along the way, medyo may pagbaba, gano'n naman talaga yan, lalo na nung panahon ng pandemya, pero naintindihan natin si Pangulo that time dahil talagang nabigla yung buong Pilipinas. Pero umalis siya ng may mataas na grado, mas mataas pa doon sa kanyang pag-upo. At kung ikukumpara mo yung trend ng mga presidente, bagsak talaga yan. So, hindi mo pwedeng... Oo, siya lang talaga. Mas mataas pa dun sa kanyang pag-upo na talagang magtataka, ha? Bakit mas mataas pa? So, bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado na ibinigay ng taong bayan. So, ibig sabihin hanggang ngayon, possible, dala-dala pa rin niya yan. Tapos kayo, mababa na yung rating, pabulusok pa. Ano nang mangyayari? Diba? Napakahirap niyan kasi hindi kaya ng Pilipinas na ma-delay ang developmental task. Pag titingnan mo doon sa Ambition 2040,
bawat administrasyon may kontribusyon para tayo makarating sa 2040. Kung ang nangyari sa atin sa 2022 hanggang 2028 ay na-discarril tayo, napakahirap sa susunod na administrasyon para lang maibalik kung ano yung, just to start with, meron ka bang narinig na malaking proyekto na sinimulan nitong administrasyon? Yung kanila hindi yung pinagka-continue. Nagtaka nga ako doon sa traffic na ma'am, summit. Sabi nila doon sa traffic summit, ang tanging susi para dito sa traffic, yung solusyon. So yan na lang po muna yung ating panoorin, medyo mahaba-haba na po. Pwede nyo pong panoorin yung interview na yan or yung segment na yan sa SMNI. Mahaba po yung video na yan, almost 2 hours po yan. Bagamat ay yung kay First Lady ay teaser nga lang, hindi nila alam kung ano ba talaga yung pinakabuo ng video na yan. Antayin po natin kung ano ang susunod na pangyayari. Kaya po sa lahat ay feel free to comment po. Pwede po kayong mag-reaction dyan. At mag-suggest po kayo ng kung meron po kayong gustong i-topic natin, comment lang po kayo sa baba. Magagawan po natin ng video. Hanggang sa muli po at magkita-kita na lang po tayo sa susunod na araw. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-click po ang notification bell at i-like po at i-share po ang ating mga video. Hanggang sa muli po, paalam. Adios.